pinanatilang sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Tos gusto kami nagpapasalamat o Diyos sa iyong walang tigil na katapangan kabutihan sa bawat isa sa amin upang kami lahat ay handa matutong lumakan sa iyong labanan at katiran. Huwag mo nawa na kami po inyong samahan. Muli po iyong ipagpatagiwalang kamay. Pamuli ng lahat ng aming pangangailangan. Inyong pagalagin ang mga may karamdaman at sakit sa ngalan ni Kristo Jesus. Iyong nananihil ang bigatan inyong pong pag-aan kalakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahingin ikataas, inyong pong ipagkaloob at tubunin ang lubos-lubos sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalay mo po higit sa lahat. Mapabuti na rin ang ating ihati upang ikaw magbigay sa amin ang liwanag sa lahat ng makikinig at makakarinig ng iyong biglang aral na siya maging galuyan na iyong matanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya ng para. Ito po ang sama dalangin sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon.
for this coming Sunday is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew. Matthew chapter 13, verses 1 to 23. Ebanghelyo ay kay San Mateo, Kabanata 13, simula unang talata hanggang 23. Matthew chapter 13, verses 1 to 23. That same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowd gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. When he told them many things in parables, saying, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places, where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. Other seed fell among the thorns, which grew up and choked the plant. Still other seed fell on good soil, where it produced a crop, 160 or 30 times what was sown. He who has ears, let him hear. The disciples came to him and asked, why do you speak to the people in parables? He replied, the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. This is why I speak to them in parables. Though seeing, they do not see. Though hearing, they do not hear or understand. In them is fulfilled the prophecy of Isaiah. You will be ever hearing, but never understanding. You will be ever seeing, but never perceiving. For this people's heart has become callous. They hardly hear with their eyes, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, enter, and I will heal them. But blessed are you, or blessed are your eyes, because they see, and your ears because they hear. For I tell you the truth, many prophets and righteous men longed to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it. Listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. This is the seed sown along the path. The one who received the seed that fell on rocky places is the man who hears the word and at once receives it with joy. But since he has no root, he lasts only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, he quickly falls away. The one who received the seed that fell among the thorns is the man who hears the word,
But the worries of his life and deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. But the one who receives the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understands it. He produces a crop yielding 160 or 30 times what was sown. Palakpakan natin ang buhay ng Panginoon. Noong nitong araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpulan siya ng makapal na tao. Kaya sumangay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing na naglan sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinupa ang mga iyon. Ibinhi namang nalaglag sa kabatuhan sapagkat magpisat ang lupa noon. Sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit ang makabilan sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibhasay, walang daan ugat. May hindi namang nalaglag sa gawagan. Lumago ang matawag at inilis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nagbuhay. May tig sa 100, may tig 60 at may tig 30 buhay ang bawat buhay. Ang may pandinig ay makinig. Lumapit ang mga lagat at tinanong si Jesus, bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagalan. Ngunit ang wala, kahit ang kakautin nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumingin sila, ngunit hindi nakakikita, at nakikinig ngunit hindi nakaririnig, ni nakauunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita, sapagkat naging mapurol ang isip ng mga tao ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at hindi nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, di sinsanay, nakakikita ang kanilang mga mata, makarinig ang kanilang mga tainga, makauunawa ang kanilang mga isip, at nagbabalik loob sa akin, at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakarinig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnanasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi mo nakita, at nakarinig sa inyong narinig, ngunit hindi ito napakinggan. Pakinggan niya ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mabibihing na hasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inagaw ang hasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing na hasik sa kabatuhan
ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap ito agad. Ngunit hindi ito tumimo sa kanilang sa puso nila. Kaya hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapinatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nagdadanig. Nilalarawan naman ng nahasik sa tawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundo ito at naging nakibigin sa mga kayamanan. Ano pa ang salita'y nawalan na ng buwang sa kanilang puso, kaya hindi nakapagmama. At inilalarawan na nahasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunaw nito. Sila'y namumunga, may tig-100, may tig-60, at may tig-30. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Pwede na po kayong maupo sa napakagandang presensya ng Diyos. So isa pong pinagpalang hapon po sa inyong lahat. At maging sa mga nakatunghay sa content program na Healing Message from God sa YouTube channel ng Kapahayag TV. Saan man ka kung kayo nagdoroon, ano man ang inyong pinagkakabalahan sa mga oras na ito, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyong lahat. Purihin si Yahweh El Shaddai. Halina, kakadating ko lamang dito sa simbahan ng St. Michael. Kinalok na kong kumain ng palabok. Ang tanong ay anong may loob? Birthday pa lang isa natin ito, nakapangalan ko, pero iba ang apelyido. Si Brother Ryan Asturias. Asturias. Ayun. Siya pala ay nanto ka na, brother? 46. Ay, mas maganda pa ito. Ako, mas maganda pa ito sa akin. Anyways, mamaya ipanalangin natin si brother na siya'y patuloy na gamitin ng ating dahilan dahil bilang nakapagdala ng awiting papuri at pasasalamat kay El Shaddai. Yung palang pagkinyo kay El Shaddai para mahilig signal. So ngayong hapon, ito po ang magiging ulo ng makalangit na balita na ibig kong ibahagi sa inyo lahat. Ako po'y pamamagalan ko, the parable of the sower, preparing the heart for God's word. Ang talinhaga tungkol sa manghahasik, paghahanda ng puso sa salita ng Diyos. Jesus often used parables to reveal the spiritual truths. Madalas gumagamit si Jesus ng mga talinhaga upang ihayag ang mga espiritual na katotohanan. In the parable of the sower, the seed is the Word of God. Sa talinhaga tungkol sa manghahasik, ang binhi ay ang salita ng Diyos, and the different kinds of soil represents the condition of our hearts.
at ang iba't ibang uri ng lupa ay sumasabi sa kalagayan ng puso ng tao. The issue is not the quality of the seed, but the readiness of the soil. Ang siyang hindi problema, kundi ang lupang pinagtataniman. Amen po ba? God's Word always has the power to change life, to change the lives of people when it falls on a receptive heart. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang magbago ng buhay kapag ito'y tinatanggap ng puso na handa. Amen. Amen po ba? Katulad na inaawit sa Galanisa kapag entrance song, buksan ang aming puso, turuan mo ng alay. Ano pa? Ay mapalama. Amen? Amen po ba? Buksan ng Panginoon ang ating puso upang ihasik ang salita ng Diyos. Amen? Ang iba, marami ang walang panahon. Amen? Ang iba, salit na tumugon dito, saan sila nakapokus? Saan? Sa pagitan ng mundo. Sa pagitan ng mundo. Amen? Kaya, saan ka man pumunta, kahit magtago ka, kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, ihahasik ng salita ng Diyos ang puso mo, ang puso ko, at puso ng bawat isa sa atin. Amen? Now, paano natin ay hahanda ang ating puso upang tanggapin ang salita ng Diyos? How can we prepare our hearts to receive the Word of God? Una sa lahat, higit sa lahat, the first step is receive God's Word with an open heart. Tanggapin ang salita ng Diyos na may bukas na puso. Anong sabi ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 13 verse 23? But the one who received the seed that fell on the good soil is the man who hears the word and understands it. Inilalarawan naman ang nahasik sa masamang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumatanggap ito. Amen. Purihin natin ang buhay ng Diyos. A humble and teachable heart understands and accepts God's Word. Ang mapagpakumbaba at ang pusong
matutong maghanda ay nakauunawa at tumanggap ng salita ng Diyos. Spiritual growth begins when we willingly listen and obey. Nagsisimula ang paglago sa espiritual kapag handa tayo makinig at sumunod. Katulad mamaya, after ng nobena sa tinanalangin sa Klolo, mga ilang minuto, meron pong gaganapin banal na misa, pangungunahan ng Bigmod Pari, lalo obigay itong parish priest dito, si Father Robbie. Amen. Diyan, inihahanda ang ating puso kapag tayo ay nakinig at sumunod sa salita ng Diyos. Purihin si Jesus. Isa sa mga bagay na inihanda ng puso ng tao ay ang paggawa ng mga kabuluhang pag-uusapan. Tulad ng alin? Tulad ng paghahanda para sa anniversary ng isang chapter o ng prayer group o ng cell group. Yan ay pinag-uusapan at pinaghahandaan. Lalo-lalo na sa susunod na buwan, tapos no 15 hanggang 16, ang ministeryo nito magdiriwang ng ika-42 taon anniversary. Amen. Kaya paghandaan po namin lahat upang sa gayon ang kanyang kabutihan at katapatan ipaparating sa atin ni Yahweh El Shaddai. Amen. Gaano kalaki at gaano kainit ang pagmamahal ng Diyos kapag inihanda ang puso natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? Now, the second step is to remove the obstacles that keep God's Word from growing. Alisin po natin ang mga hadlang na pumipigil sa paglago ng salita ng Diyos. Saan ko puminan po? Matthew chapter 13 verse 22. Ito ang sabi, the worries of this life and the deceitfulness of wealth show it, making it unfruitful. Inilalarawan ang nanahasik doon sa nawagan, yaong nakikinig ng salita, subalit nagiging abala saan? Sa mga alalahanin at naging maibigin sa sagapit, kaya hindi makapamumuna. Amen. Alam niyo, hindi po masama ang sanapit. Pero kapag nabasa natin sa sulat ni Apostol Santiago, hindi ako nagkamali,
Ito'y tungkol sa tinatawag na lovers of money na tinatawag. Amen? Kaya hindi nakakamumura dahil naging abala sa mga walang makabuluhang bagay sa mundo ito. Amen? Lalo-lalo na yung mga nangyayari sa ating paligid. Katulad doon sa may bandang General Santos Avenue, sa may pababa. Mukhang may problema yung maninawagan doon sa may tapat ng pagpapapapot ng C6, may tapat ng 7-Eleven. Ano nangyari? Biglang pati mga fast food chain nawalan ng tubig. Kaya biglang nagsara. Dahil sa kawalan ng tubig, nagsara ang 24 hours na fast food. Amen? Yan ang isa sa mga humahadlang sa paglago sa salita ng Diyos. At kapag nakatuon tayo sa salita ng Diyos, ibubuhos ng Diyos ang kanyang masaganang biyaya. Ang pag-aalala, kasalanan, makamundong kasiyahan at pag-ibig sa kayamanan ang siyang sumasakal sa salita ng Diyos. Dapat namin alisin ang anumang humahadlang sa ating lubos na pagsunod kay Kristo Jesus. Amen. Amen po ba? Sa kabila ng mga ingay sa paligid, lahat nakakonsentrate sa pakikinig at pagtalima sa salita ng Diyos. Amen. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Now, the third is remain faithful during trials. Manatiling tapat sa gitna ng mga pagsubok. According to Matthew chapter 13, verse 20 and 21, ito ang sabi ni Jesus. Inilatanawan ng binhi na hasik sa kabatuhan ang nakikinig ang salita at masayang tumatanggap ito kaagad. Ngunit, hindi ito tumitibong sa puso nila, kaya hindi sila nananatili pagdating ng mga kapigatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Now, a deep relationship with Christ enables believers to endure hardship. Ang malalim na ugnayan kay Kristo ang nagbibigay ng lakas upang makapagtiis sa gitna ng pagsubok. Kagaya ng ating punong lingkod, noong unang 3 taon ng ministeryo ng Kansalay, siya'y sinusubok ng kung ano ng mga bagay na siyang nagpapapaksa. May mga ang gusto ng demonyo, udyokan para ang tao, para hinahing pababa. Subalit, ang ating punong lingkod, kalmado.
Amen. Lahat ng pagsubok na pinagdadaanan, manatiling tapat sa Panginoon. Kaya tuwing tayo nagpaparade of banners doon sa Luneta during anniversary overnight, dami po sinisigaw, tapat kayo! Tapat kami! Amen? Di ba masaya yun? Imagine ang gawain nito kung saan binadala para ganapin ang gawain for the last 42 years. Sa Pastor Drive, sa Pope Arts Theater, sa Rizal Memorial Baseball Stadium at Football Stadium, sa Araneta Coliseum na ang tawag ngayon ay Smart Araneta Coliseum, sa Kirinong Grandstand Luneta Rizal Park, sa PICC Grounds, sa may harap, minsan sa may harap ng GSIS building, minsan sa may Bandagang Reclamation Area, saan pa? Sa Cuneta Astrodome, nabanggit ko na. Nabanggit ko yung reclamation area na yan. Sa Pasay. Lahat doon ginaganap ang gawain bago tayo nakalipat doon sa kasalukuyang headquarters at holy ground ng El Shaddai, ang Ambray City. Amen. During mga first 10 plus years, mahigit 10 taon, iba-ibang dako tayo ginaganapan ng gawain. Pag-araw ng Sabado. Noong mga una ang gawain, linggo eh. Pero dahil sa kahilingan ng mga obispo ng kaparian na nawalang magaganap na mga gatherings na dito para sa dito na misa, namugdo na ng araw ng Sabado. Amen? Purihin natin ang buhay ng Diyos. Ang pananampalataya ay tumitibay kapag nakaugat sa salita ng Diyos. Amen? At dito tayo sa pang-apat kasi malapit ng mga nasito. Amen? The fourth step is bear fruit through an obedient life. Mamunga sa pamamagitan ng masunurin pamumuhay. Ano po ang sabi ng verse 23 ng ating Ebanghelyo ang ating natunghayan? Ito ang sabi ni Jesus. Sila'y namumunga, may tig-100, may tig-60 at may tig-30 ang bunga. Amen? He produces a crop yielding 100, 60 or 30 times what was sown. Ang katibayan ng pusong binago ng Diyos ay isang buhay na nangunguga. Ang pagsunod, pag-ibig, paglilingkod at tapat na pagpapagdoob ay bunga ng paggawa
ng Diyos sa ating buhay. Amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Kaya bilang pangwakas, ayaw ko i-overtime yung i-preach ko. Ipinapaalala sa atin ng talimhagang tungkol sa maghahasik na isa ang salita ng Diyos na marinig ng lahat. Ngunit ang buo nito ay nakasalalay sa kalagayan ng puso. Ihanda natin ang ating puso, alisin ang mga hadlang, manatiling tapat sa gitna ng mga pagsubok, at mamuhay ng namumunga para sa kawalatian ng Diyos. Naway, maging mabuting lupa tayo kung saan ang salita ng Diyos ay lalago at magbubunga ng sagana. Amen. Amen po ba? Tayo nga ni taas ng inyong mga kamay, pikitan ng inyong mga mata, at gawin natin panalangin ang awitin ito. Narito kami nagpapabumbabang sumasamba sa iyasan mo. Hinahanap namin kakitaan ng iyong sumasamba sa iyong Panginoon. At sa iyong namin aming dalangin, kaming nagpapuwi, ipanalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang dalang namin alay, mapuspos ng kapusan, ang sakit kalamitan, bumaba ang kalamitan. Kapila ang iyong ngalan. Narito kami nagpapabumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kalikhan ang iyong mukha, sumasabog sa iyong Panginoon. Nasa hiling na langit, aming dalangin, kaming katapuin. Ipanalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang dalang aming dalumay, napuspos ng lubusan, ang samit kalamitan, bumaba
Dakilang iyong dakilang Tayo na namin sa ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Pinagmamahal namin Diyos, aming Amang nasa langit. Salamat sa iyong mga salita na pangkit mo sa bawat isa sa amin. Nawa magsibing aral ang mensahe tungkol sa Ebanghelyo, aming katunghayan. At may bahagi sa iba ang kanilang napakinggan. Salamat Panginoon at patuloy mo kami bigyan ng kalakasan, kalusugan at katatagan. Pagpalayo po ang pura pawon mo ng simbahang ito. Pagpalayo kami po ang mga nagtabuhin at gawain mo sa taong ito. Simula sa coordinator hanggang sa pinakamagabang lingkod, kasama ng mga awit manutot at iba pa mga nagsusuporta sa gawain mo. Pagpalayo po ang bawat isa. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala o malaghan, kapangyarihan walang tigil na riyan pa. Ngayon din, Panginoon, itinanalangin ko ang aming kapatid, si Brother Ryan Aspuria, sa kanyang ika-46 na taong mula nang siya ipanganak dito sa daigdig nito. Patuloy niyo pa rin siyang gamitin, patuloy niyo po siyang pagpalain, sundan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya, kapalaloy na sa pangalan ni Jesus. Taas ang inyong mga dadalaman together with your prayer requests at tayo manalangin ng lubos-lubos kay Yahweh Al-Shaddai. Diyos ng mga pangyarihan ng tupagpaspasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, at iba pang bagay na kanilang itinataas o Diyos. Inyo pong gamitin bilang mga sangka upang ang sino makahipo ay sundan ng iyong mga tanda, himala, kawawalanhan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at mapala. Mangiundan ng mga prayer requests na nakasalat sa kanilang multi-papela na ng mga kahilingan. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Paspasan naman ng mga alay ng mundo, ibalik sa kanila ng musultakan, siksik, liglig at umaapaw. At sa aming pong sa mga ng pakiwari-walay, aming kagay panibagong lakas sa sila, nagdaling sa inyong mga kanilang pangalan. Maraming salamat po. Ito po ang aming samad dalangin kaya sa panambitang panalangin ng aming inaril si Maria at ang lahat ng anghel na wala sa langit sa pangalan ng iyong buong anak, ang aming Panginoon ang pagligtas ng Panginoong Kristo na nabubay na naharing kasama mo ng Espiritu Santo, Diyos magpasa ng hanggan at ang anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. God bless us all. The Holy One.